Hola motoristas, JT here and CICF Mature. And we're now going to Cebu City! Woo! And we're finally here in Cebu. Dito tayo sa Cebu City. So tomorrow magra-ride na tayo for the Y Club Mania Visayas. Let's go. The next day. And good morning. Ito na, riding time na tayo. We're going to the Yamaha Y Club Mania Visayas. Super excited. Dito tayo ngayon sa Summit Galleria dito sa Cebu. And dito tayo naka-check-in. Actually, dalawa lang pala kami ni Idol Moto na magra-ride ngayon. Kasama namin yung mga locals dito, yung mga local members ng Y Club. Actually, yung pupuntahan muna natin ngayon pagkatapos nito is for lunch. So, kakatapos na natin mag-breakfast, lunch na naman. After ng lunch, get ready na tayo para sa gear up natin. Actually, malapit lang naman yun kasi sa Hoops Dome yung venue. So, meet natin sila doon for the program proper. Yan. So, ito yung mga kasama natin. Naghihintay tayo medium. Kasi 10 AM ang call time. Ayan, labas na tayo. Dito na tayo sa Lantao Native Restaurant dito sa Mactan. Siyempre with CIC, ang ating cameraman for today. And yun, kakain na naman tayo. Pero after nga nito, magra-ride na tayo. Papunta na tayo sa Hoops Dome for our event proper. We are grateful and honored to be one of the guests ng Y Club Mania dito nga sa Visayas area. Alright? So ito yung mga iba nating mga kasama. I think, yan, most probably yung motor na gamitin natin ay nandyan, isa sa mga yan. So we will be using syempre the NMAX, no? Doon tayo nakilala and doon din tayo sanay na sanay. Tayo kasi as much as possible, basta merong chance, magra-ride tayo. In the meantime, habang nagpe-prepare pa sila doon, tingnan natin yung view dito. So seaside siya. Ito na yung CC Lexo. So grabe ang lawak, no? Ito yung pier or port. Haba nito pwede pang drag race to Talagang drag race agad naisip no? Hindi, maganda yung pagtambayan. Okay? And ito yung nasa kabilang side naman. So maraming development dito. Kaya magkakatabi yung mga restaurants dito, mga seaside. Alright, let's go. Pasok na tayo dun. Kain na tayo. Ito yung rest of the media. Sana hindi tayo maka-copyright. Yan, dito tayo papwesto. Ganda ng view. CIC in action. Enjoy the ride, maikli lang to, di ganun kakaba. Pero the moment that we're just together riding, yun yung pinakamasarap experience. Masarap mag-ride na we are all together, diba? So yun yung pinaka-good thing about it. And like expect that we're gonna have more riding experience, especially if we go along as rebranding our Y Club. So ayan, getting ready na tayo. Nandun na sila. Tapos yung briefing natin. Maikli lang yung natin, relatively yung biyahe. Pero may importante dyan, kakasama tayo. Tsaka ang dami natin at sa'yo nito. Dalawa lang tayo mag-ride yung Idol Moto. Hello! Ayan si Idol Moto syempre. Yan, yan. ang ating kasama for today's ride. Yes! Excited Nagkasama na naman tayo. Oo naman lagi, kahit maikli lang yung biyahe natin, at least magkakasama tayo sa malaking grupo, di ba? At may enjoy natin. Yes! Yun ang importante doon. Yes, yes, Let's guys. go, Nice ride riding safe you. Let's go, let's go! natin. Woo! So gamit natin is the RST. Dala 26 Moto Supply. Super comfy. Mainit lang talaga kasi syempre. Yun, no? Sumabit. So ang gagamitin natin is the V1. Nakakatawa, sobrang nostalgic kasi dito tayo nagsimula. Ganito yung simula natin ng bike. And we're getting ready here. Nakita nyo, marami tayo. Merong Vino, merong Sniper, merong Mio Gear, NMAX, Sniper. So again, ito ang gamit natin. Nakakatawa, nostalgic kasi V1. Kauna-unahan nating NMAX or kauna-unahan nating motor nung nag-tour tayo. Let's go! Ilan na kaya ang odometer nito? 29,000! Okay, let's do this. Naikabit na natin yung 360 natin. For more viewing angles, let's go. Ang init, pero buti na lang. Mas okay na yan kaysa maulan. Alright.
Ride safe, ride safe. So kasama natin syempre mga ka-NMAX din. Yun, 155cc. Sabay tayo sa kanila. Hello! So excited ulit ako kasi na-enjoy ko yung last time yung pagdaan natin sa CCLEX. So excited ulit ako ngayon na madaanan yun. Woo! And this time naka-NMAX naman. Tapos ang dami namin, mas marami kami ngayon. Let's go! Let's do this! Woo! Ay, di pa pala nakasart. Ayan. Sobrang excited. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Kilometers CCLEX. So sa briefing nga kanina 60 lang, susundin natin talaga ang 60 kph. Grabe, buwis buhay ano, buwis camera shots. Nakakamiss no. Grabe ha, in fairness ha, considering the mileage 29,000, ganun na ganun pa rin yung ano, very smooth. So siguro most probably naalagaan, gantong-ganto na yan malamang kapag inalagaan talaga yung motor no. Kahit nasa mataas na yung mileage, relatively maganda pa rin yung performance ha. Ayun na, CCLEX. And this is the entrance, the entry of CCLEX. Again, very nostalgic. Nag-flashback na naman sa akin ng mga memories namin, yung V1 natin, no? Imagine yung mga napuntahan natin, no? mga probinsya na puntahan natin, natawid natin ang mga dagat, papuntang iba't ibang probinsya. Sobrang memorable ng motor na to. For me, no? For me, obviously may bias tayo kasi nga ito na yung ginamit natin. Pero kahit pa paano, it's based from my experience. And siguro naman, riding with tens of thousands of kilometers using this bike, valid naman siguro yung observation natin, di ba? So far sa mga na-try ko, this is one, if not the most comfortable scooters, lalo na pagdating sa segment na to, 150, 155, 160 cc's. Meron mga adventure scooters na in the market, relatively sa stock, on stock, siguro mas nakaka-absorb ng mga bumps yung suspension nila compare dito. Pero ito, improve mo lang, papalitan mo lang siguro aftermarket yung suspension niya, malaki na yung pagbabago niya, malalapit na. Tapos yung power pa, again, ito pa rin para sa akin yung pinaka powerful na maxi scoot, na small maxi scoot sa market. Ito na, entrance na. Ganda talaga oh. Dahil naging very memorable sa akin ang music na ginamit ko last time pumunta tayo dito, or last time na dumaan tayo dito. Let's use it again. Pasok! So itong ruta na to pabalik, first time ko pa rin, di ba? Kasi last time nga tumawid tayo opposite direction. So nag-photo ops lang ng konti. Whew! Ayos pa boss, ang lamig no? Ang lamig, ang lamig. Let's do this. Fresh air. Whew! Sarap mahanginan. So nakikita naman natin no, this expressway, so far so good kahit mayroong mga small displacements. Although yun nga, kung makita natin yung traffic, yung dami ng sasakyan dito, hindi pa rin kasing dami of course ng let's say S-Lex or N-Lex. Pero I think basta meron tayong dedicated lane, I think it will do. Tingnan mo to, okay naman kami, so far so good. So nga syempre, kailangan ano yan two-way. Dapat disiplinado rin tayo, marunong tayong sumunod. So small displacements, I think pwede na talaga yan sa mga major expressways natin, as long as meron ganito no, merong motorcycle lane na hindi nila pwedeng i-cross. Yun lang yan. Tapos yung any motorcycle na mahuli, na mag-violate doon, lumampas, syempre dapat maging strict tayo sa apprehension. I think magiging okay yan. Cause you got style, the way your body makes my heart beat.
Okay, so dito na tayo sa toll booth. And sa toll booth, bayad na daw nila. So, didiretso na lang tayo. I believe 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. Ayos, so nagrayo siya, oh. Tapos manipis yung gulong. Bossing! Kumusta naman ang stability nung pilatan mo ng gulong? Okay naman? Stable naman? Galing eh, oh. Pero ang ganda eh, nagpalit ka ng gulong, mas manipis. Okay naman, stable. Mga ano, top speed mo, plus 20, no? Hindi naman. Pamilya na ako. Ah, galing eh. Ito na, malapit na tayo sa end of CC Lex. Grabe, no? I don't know kung ano model to, pero usually mga simula yan 2016. I'm not sure kung 2015 pa, pero ang alam ko 2016, 2017, mga ganyan. So yung sa akin, nakuha ko na 2017. Imagine mo, 6 years probably, no? 5 to 6 years siguro to. Suwabing-suwabe pa din. Wow, may nag-order pa doon, no? Sir, may nagtatambol pa doon. What a welcome. Mapaindayo na naman tayo, motoristas. I-reserve mo pala natin mamaya yan. Magpapa-TikTok daw eh. TikTok challenge. Alam mo naman si Tito JT, napakatigas na ng mga bewang, no? Mga joints, medyo maganit na. Ayan ba, oh? Sa atin pa talaga yan? O napadaan lang talaga tayo? Siyempre, assisted tayo ng mga enforcers. Right turn. Dito na, Hoops Dome. So dito ang bulk ng mga riders na pupunta dito sa mismong event. Ayan na, oh, White Club Mania, Visayas. Siyempre next is Mindanao, I don't know where. I think Davao yata, if I'm not mistaken. So diretso tayo parking area. Lapu-Lapu City na pala tayo. So Hoops Dome, Lapu-Lapu City. Siguro nasa ano tayo, ano, 60 to 70 motorcycles. Basta 50 to 70 ay yung tingin ko. Ngayon, anong nag-motorcade, buti malaki ang parking. I think this is a perfect venue. Okay, kanya-kanyang park na. There you go. Okay, tabi-tabi na. Alright. Sabi mo, motoristas, basang-basa tayong pawis ha. Palagay na lang tayo ng sapin sa likod. Hindi ko alam kung iiwan na lang yung motor dito or dadalhin pa rin natin doon sa, I think hindi na, iwan na lang natin. Sige. Basa ha. Pawis ka? Saya, ganda talaga ng CC Lex, no? Manalo. Ito naman tayo sa Hoops Dome. Hoops Dome, dito magaganap ang program White Club Mania! Alright. Motor touring rides in Central Visayas or in the different islands, no? So that is what we're going to talk about tonight. Thank you so much again, Idol Moto and Motor, for gracing us with your presence here. We just have a few questions, but before that, why don't you go ahead and shout out to all your fans out here on Hoops Dome. Sana gising pa kayo, gising pa ba lahat? Gising pa! Thank you very much for having us here, Cebu, and also White Club for being here with us. Maraming salamat. Good afternoon po! Tulog na yata. Tulog yata nagising. So again, thank you so much po sa inyo lahat, and it's been an honor to have ridden with you kanina, and sana makapag-ride pa tayo na mas matagal at mas maraming beses.
Salamat. At saka lumalawak din yung interest sa pag-motovlogging kasi the journey is worth capturing, di ba? At lumalawak din yung interest ng mga viewers sa dami-dami nilang na-expose sa mga motovlogging ninyo. Exactly. Like what's happening on the road. Yun Yes. talaga eh. Pero ano ba yung mga challenges? May mga challenges ba sa pag-motovlogging? Di ba nag-motor kayo tapos nag-video? Ano ba yung mga struggles natin doon? Unang-una, being a vlogger, laging pag nagka-capture ka using GoPro or any certain situation na sobrang ganda ng place. I want to share it with my viewers, pero pag nakita mo yung video, hindi mo pala siya na-click. So hindi mo nakuha yung ano, Hindi yung mo siya moment. na-record, so hindi mo nakuha yung moment. Tapos hindi mo mababalikan kasi ang layo-layo na. Exactly the point, no? Yun yung pinakamahirap, na parang Ang sakit. ang sakit, hindi mo na mababalik. First of all, agree ako doon, no? Alam mo yung parang nag-effort ka, nag-allot ka ng time. Talagang, di ba, pinaghirapan mo siyang makapture, tapos wala pa na, di ba? On my part naman particularly, kasi nga more on travel yung ginagawa ko. Siguro, some of the struggles, isa doon yung, ganun din, magandang experience, pero kapag nag-vlog ka kasi, hindi ka 100% present to enjoy everything. Kasi a part of you, kailangan makuha yung magandang shot. Kailangan ganito, nag-worry ka na dapat, instead of just, focusing on the sunset, na na-enjoy mo siya. Kailangan, saan ba dito ilalagay yung camera, ganyan. Kasi you have to share it with, sabi nga niya, we have to share it with the audience, with the viewers. So, yun siya, hindi siya 100% na, for example, you have this amazing trip. Siguro mga mga 60% lang talaga medyo na-enjoy. But that's okay, because the trade-off is, you get to share it with people, di ba? Yun eh. So, that's one of the, siguro hindi naman sacrifices, pero yun nga, one of the trade-offs, pero sulit na sulit. Any advice sa mga gustong mag-motovlogging dito? Alright, so before I answer that, gusto ko lang po itanong. Hello po ulit, baka may mga tulog. Sino po sa inyo ang napapaisip or nagpaplano na magsimulang mag-motovlog? Or nag-start. Nag-start na, starting. Honest lang po, honest lang. Taas mga kamay! Nag-enjoy mag-take ng videos, yung nag-enjoy na... Medyo madami. Siguro ang advice ko lang is, yung content na gagawin nyo, should be something that you like or you are passionate about. Pumili kayo ng content na gano'n. I mean, okay lang naman na mag-eksperimento. Yung iba pa rin kapag you are doing something that you are passionate about, na gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Kasi napag-usapan kanina yung mga struggles, darating at darating po yan. Kung hindi mo gusto yung ginagawa mo o hindi ka passionate about that, mabilis kang susuko. So, yun po yung biggest advice ko sa inyo. Wag lang yung sumunod sa uso. Think about something that, yun nga, yung gusto nyo. Siyempre, pagmumotor, given na yan. Anong aspect ng pagmumotor? Pwedeng touring, pwedeng technicals, pwedeng pag-aayos, pag-bibihis, pag-accessorize, anything. Madaming klaseng-klaseng gawin. Yes! So, find that niche or that thing that you are really passionate about and nurture it. Lagi ko sinasabi na mag-focus ka lagi sa quality ng content mo and then susunod na yung followers, susunod na yung kung gusto mo maging profession, susunod na rin yung syempre yung earnings and all. So focus ka lang sa quality and syempre informative and entertaining ng content mo. Always do it with your passion. Yung puso nyo dapat nandun. And also, wag na wag kayong mararatel or wag na wag kayong mag-iisip na kailangan meron agad manood sa akin na marami. Kailangan mapanood to ng marami. Kailangan may mag-follow na sa akin. Do it first for yourself. Kasi unang-una, pag minahal nyo yung ginagawa nyo, susunod na lang din yan na nagiging normal na lang din, na nagiging natural sa inyo. Paglabas yan sa camera, kayong-kayo kasi yun eh. Mahirap kasi yung pinipilit natin na ito yung gagawin ko, ito dapat yung gawin ko or whatsoever. Kasi yung na-inspire ako, ito yung ginagawa niya. Hindi ganon. Kasi once na ginaya mo to, hindi mo identity yun eh. Kailangan meron kang sarili mo to show others na ito ako. Ladies and gentlemen, palakpakan naman natin si Idol Moto at si Motor. They will be available of course. Thank you so much. Look at the camera and smile. Palamagan natin
everybody one more time, ladies and gentlemen, Idol Moto and Motor. Yes, thank you so much. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. 'Cause you got a smile, the way your body makes my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you. Here with me, I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. You got a smile, the way your body makes my heart beat sound. It's amazing. Here with me, I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. Okay, so nandito na nga tayo sa loob and nag-check-in na tayo. Kasama natin si Sir James. Sir James. Hello motorista. Hola. Wala. Gusto ko lang mag-thank you sa kanya. Grabe, sobrang tinulungan niya kami dito. And sobrang asikaso kami at meron pang pasalubong. Yun ang tutuwa ko sa mga generosity ng mga locals dito, mga Cebuanos. Next time magtutour tayo ulit dito. Ikaw magiging tour namin. Tour guide. Sige. Yes. Alright. Sige. Hopefully, dito sa Cebu. Cebu. Marami pa tayo hindi napupuntahan eh. So, siya mag-guide sa atin. Astig. Sir, salamat Dito na kami, hindi kami pressured. Relax na relax lang kami. Boarding na daw, pero relax lang tayo dyan. Kasama natin si Boss James. Saan sisihin nyo pag marami naghintayan? Hindi, joke lang. And we just landed at CIC, hello. So that's it for our Y Club Mania Visayas. Thank you so much again, Yamaha Motor Philippines. Thank you! Yes, for inviting us. Next time ulit, no? I don't know kung kailan man yon, pero again, we're so grateful for this opportunity and syempre nag-enjoy kami ng sobra, diba? Yes, and thank you, Visayas. Yes. Mga nasa Visayas. Cebu. Yes. So more power to you. Again, this is JT and CIC! adios, motoristas.